Hindi ka ba napapagod na sugod ka ng sugod sa bahay? Abay, wala kang ibang ginawa kundi ang magalit sa akin. Hanggat hindi ka napapagod magsumbong sa asawa ko, hindi ako mapapagod na awayin ka. O, ano na namang sinumbong mo kay Noel, ha? Inano ka ba ng mga anak ko? Ay bakit hindi mo itanong doon sa bunso mo? Ang sabi ko sa kanya, maglinis siya ng bahay. Ay, ang sagot ba naman sa akin huwag na raw ako magpunta ron. Talaga ba? Ayan ba talaga sinabi ng anak ko? Tinanong ko siya. Ang sabi mo sa kanya, maglinis siya ng bahay namin, total, mukha naman sila mga katulong. Hindi ba? O ano sabi ng anak ko? Huwag ka nalang pumunta sa bahay kung pupunahin mo ang lahat. Kasi kalilinis lang naman niya. Yan ba ang ugali ng matinong matanda? Sasabihan mong mukhang katulong ang mga anak ko? Malinis ang bahay namin, mas malinis pa sa pagkatao mo. Isa sa mga mahirap na pakisamahan ay ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang magsumbong. Yun ang ugali ni Iska. Kahit na walang katuturan naman ang sasabihin niya, isinusumbong niya pa rin sa anak niya. Dahil dito, nagiging sanhi siya ng awayan ng mag-asawa. Paano niya kakaharapin ang parusa na maipapataw sa mga taong gaya niya? May pagbabago pa ba o sadyang panghabang buhay na ang ganong kapangit na pag-uugali? Bakit naiinis ka na naman dyan, ma? Magkasalubong na naman yung kilay mo. Paano ba naman yung lola mo? Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi sa papa mo. Naiinis na talaga ako sa matanda na yun. Bakit? Ano bang sabi niya? Di ba, nagpa-deliver tayo ng gasol? O ngayon, pinapasok ko dito sa loob tapos pinapakabit ko na lang din dun kay Totoy. Aba, itong magaling mong lola, nagsumbong ba naman sa papa mo na nagpapapasok ako ng kung sinong lalaki dito sa bahay? O ayun, tumawag sa akin. Galit na galit. Sino raw ba yun? Tapos puro babae pa naman daw ang mga anak namin. Sa inis ko, pinagmumura ko siya. Aba, kagigising ko lang Tapos yun ang bubungad sa akin. Parang pinagbibintangan pa ako ng lalaki. Buisit na yan. Hindi man lang ako tinanong kung sino yun. Alam naman niyang bumili ako ng gasol. Sinabi ko rin na si Totoy nga yung nagkabit. Sino ba namang hindi mabubuisit, hindi ba? Wala rin sa hulog yung lola mo. Basta may maisumbong lang kahit na walang kwenta. Nanghingi na naman kasi ng pera sa papa mo Natawa naman ako dun. Hayaan mo na, ma. Para namang hindi ka na nasanay dun kay lola. Ikaw lang nga nagbibigay ng stress dyan sa sarili mo. Gusto ko nga sanang hayaan na lang. Kasi wala din naman ako mapapala kung magpapaka-stress ako, di ba? Kaso sobra na. Kakausapin ko na lang si lola bukas. Ako na lang magsasabi sa kanya niyan. Nako, kahit nakausapin mo yung matanda na yan, hindi niya aaminin yung pagsusumbong niya na yan. Nagiging impacted talaga ako kapag siyang usapan. Kapag yan nakausap ko, yari talaga siya sa akin. Wala akong pakialam kahit na mas matanda siya. Hindi uubra sa akin yung ganyang pag-uugali niya. Papatulan ko talaga siya. Pinakalma na lang ni Ann ang kanyang ina. Madalas kasing nagagalit si Ivy pagkatapos niyang kausapin ang asawa. Nasa ibang bansa si Noel at magkaiba ang oras nila sa Pilipinas. Kaya bibihira silang magtagal na magkausap ng asawa. May 3 silang anak at si Ann ang pinakapanganay na 20 anyos na. Mabait naman si Ivy, sadyang hindi niya lang kasundo ang biyenan. Kapitbahay lang nila kaya tanaw lahat ng ginagawa nila. Minsan, kahit na walang kwentang bagay ay isinusumbong niya kay Noel, lalo na kapag nanghihingi siya ng pera. Meron pa nga isang beses, isinumbong ni Iska sa anak na madaling araw nang umuwi si Ann at hinahayaan lang ni Ivy ang anak na maglandi sa labas. Kaya galit na sumugod si Ivy sa bahay ng biyenan. Ano na naman yung sinusumbong mo sa asawa ko, ha? Ikaw matanda ka, ayusin mo yung pinaggagawa mo, ha? Aba, ay bakit sumusugod ka dito sa bahay ko? Paano namang hindi ako susugod? Ay nag-chat sa akin si Noel. Pinagsasabihan ako na pinababayaan ko ang mga anak ko? Anong pagpapabaya dyan? Nakikita mo na maayos sila. Totoo naman na madaling araw nang umuwi yung panganay nyo 20 anyos na ang anak ko. Graduate na yon ng college. Anong pakialam mo kung umuwi siya ng madaling araw, ha?
Sa kasama niya yung mga katrabaho niya na nagparty. O tingnan mo, hindi ba yan pagpapabaya sa anak? Hinahayaan ko kasi yung mga anak ko na mag-enjoy sa buhay nila. Palibasa, kapit na kapit ka sa pera ng asawa ko. Alam mo, alam ko naman kung anong habol mo sa anak mo. Pera lang naman, hindi ba? Nakikita ko yung mga chat mo sa kanya. Nagpapaawa ka na may sakit ka, pero panay ka lang naman sugal. Ang tanda mo na, hindi mo pa ayusin yung ugali mo. Paano kung mamatay ka bigla, ha? Ano, si Satanas na susundo sa'yo? Para diretso ka na sa impyerno? Banding kayo doon? Ang sama ng ugali mo. Kaya ayaw kitang maging manugang eh. Kung hindi ka lang agad nabuntis ng anak ko, ay naku, ayoko naman talaga sa'yo. Parehas lang naman tayo ah. Ayoko rin sa'yo eh. Kasi ang sama na ugali mo. Akala mo yata, nakakalimutan ko ng mga kasamaan mo sa akin nung buntis ako. Hindi ka na magbabago. Ayusin mo naman yung pagsusumbong mo. Yung tama naman, hindi puro imbento. Wala kang utak. Nag-away silang dalawa. Pinigilan pa si Ivy ng kanyang hipag pero binaliwala niya ito. Kapag galit siya, kailangan niya yung mailabas. Dahil kapag naipon lang yun, baka mas lalong maging masamang tao ang tingin sa kanya ng pamilya ng asawa. Matapang siya. Dahil simula pa naman nung unang pagsasama nila ni Noel ay inaapi na siya ni Iska. Noon nga, gusto na magkasama sila sa iisang bahay pero sinabi ni Ivy na makikipaghiwalay siya sa asawa kapag pinagsama sila ng biyenan niya. Hindi niya kayang magtiis sa taong hindi maganda ang tingin sa kanya. Kaya tumira na lang si Iska sa kabilang bahay kasama ang anak niyang wala pang asawa. Isang araw, umuwi si Ann galing sa trabaho. Kita ko si Lola kanina. Kapag mga demonyo talaga makikita mo kung saan. Pag-alagala yan para maghasik ng kasamaan. Nakita niya rin ako, sumakay ako sa motor ni Kuya Chad. Ewan ko kung anong isusumbong nun kay Papa. Baka sabihin nun, may asawa na ako. Sobrang kakaiba pa naman yun. Desisyon niya yung palagi sa buhay Bukas natin malalaman yan kung anong sasabihin ng Papa mo. Aawayin ko talaga siya kapag may sinabi na naman siya kung ano-ano. Bakit ba ganun si Lola, Ma? Kasi nga, sa pera. Kahit naman hindi siya magsumbong ng kung ano-ano kay Papa, binibigyan naman siya ng pera, di ba? Oo, ganyan na talaga siya Kahit na bago pa lang kami mag-asawa ng Papa mo, hindi pa nag-a-abroad si Papa mo nun, naalala ko pa, yun yung pinakadahilan kaya naging bastos ako sa kanya. Bagong panganak ako nun, tapos napunta yung kapatid ko dito, aba. Ang sumbong niya sa Papa mo yung lalaki ko raw nagpunta sa bahay. Ay, galit na galit si Papa mo nun. Umuwi siya kahit nasa trabaho. Pagdating dito sa bahay, ang naabutan niya yung kapatid ko. Medyo bobo rin kasi yung Papa mo. Ang bilis maniwala doon sa nanay niyang sumbongera. Mali-mali naman ang sinusumbong sa kanya. Hindi mo lang mag-sorry sa akin. Ayun. Kaya kahit ganyan na edad niya, sasagutin ko talaga siya. Sabihin na nilang masama ang ugali ko, hindi naman magiging masama ang ugali ng manugang kung hindi masama ang ugali ng biyenan. Grabe naman pala yun si Lola. Ikaw talaga ang punterya niya, no? Kasi naman, breadwinner nun ng Papa mo. Nung nagbuntis ako, di nabawasan yung perang ibibigay sa kanya. Kaya ganyan galit yan sa akin Panay ang sumbong sa Papa mo para lang hiwalayan ako. Kahit na ilang beses pang awayin ni Ivy ang kanyang biyenan, hindi pa rin ito tumitigil sa pagsusumbong ng kung ano-ano sa kanyang asawa. Hanggang sa hinayaan na lang niya ito. Iniisip niya na mapapagod din naman si Iska. Pero mali siya. Habang hinahayaan niya, lalo lang lumalala. May isang beses pang tinawagan siya ng asawa niya at sinabi sa kanya na nagsumbong daw ang nanay niya na laging nasa sugalan si Ivy. Alam mo, matanda ka na rin para magpapaniwala sa mga pinagsasabi ng nanay mo. Kahit na kanino mo itanong, hindi ako nagsusugal. Baka yung sinusumbong na sa'yo yung nakita niyang kausap ko nun si Jonah. Malamang nasa bingguhan yung tao pinuntahan ko, pero hindi naman ibig sabihin na nagsusugal ako. Kung sugarol ako, tingin mo ba makakaipon tayo? Niwala nga halos sa babawa sa pinadadala mo, hindi ba?
Dahil yung gastos lang dito sa bahay ang kinukuha ko. Bayad sa bills, tapos pambili ng pagkain. Ikaw, Noel, gamitin mo naman din sana yung utak mo, ano? Hindi yung panay ka rin hinala at paniwala dyan sa nanay mong sumbongera. Naiinis na ako sa kanya, ha? Nagtalo na naman ang mag-asawa. Lagi namang ganon. Pinagsasabihan na lang din ng mga anak niya si Ivy na huwag nang magpapatol. Wala rin naman siyang mapapala kapag pinilit niyang laging makipagtalo. Pero sadyang hindi matahimik si Ivy. Sumugod na naman siya sa bahay ng biyenan. O, di ba? Ito na naman tayo. Hindi ka naman nagsasawa magsumbong ng kung ano-ano sa asawa ko. Ay dahil nga naaawa ako sa anak ko. Mukha rin namang hindi na siya masaya sa'yo eh. Paano mo naman nasabi na hindi na masaya si Noel sa akin, ha? Alam mo, ikaw matanda ka. Kung may problema ka man sa akin, ako ang kausapin mo, ha? Yung mga simple na tanong mo. Kung sino yung lalaki na nasa bahay ko, kung sino yung kausap ko, kung nagsusugal ba ako. Kapag ganong mga klaseng problema sa akin ka dumiretso, ha? Kasi sa ngayon, ako ang makakasagot nun. Kasi ako yung nandito, hindi yung anak mo. Kapag ako biglang inatake rito, isusumbong kita sa anak ko. O bakit? Kahit naman hindi ka atakihin, wala ka namang ibang alam na gawin kundi ang magsumbong, di ba? Nabibigyan ka ba ng extra na buhay kapag may sinusumbong ka, ha? Bakit ba palagi mo na lang ako minamasama? Concerned lang ako. Aba malay ko kung nagsusugal ka talaga, di ba? Baka masayang lang yung pinaghirapan ng anak ko doon sa ibang bansa. Ang sa akin lang, gusto ko maging aware yung anak ko sa mga nangyayari dito. Hindi mo dapat ako inaaway dahil ang sa akin lang, yung ano sa pamilya nyo. Yung ano? Yung gulo sa pamilya namin? Bakit ka ba galit lagi? Sino ba namang hindi magagalit? Ha? Kung sana ako na lang muna yung kausapin nyo, di ba? Hindi ko sinasayang ang pera ng anak ninyo, ha? May ipon kami para pagtapos ng kontrata niya, pwede na siya umuwi, tapos hindi na siya bumalik ng UK. Para dito na lang kami, sama-sama. Hindi ko winamaldas ang pera niya. Tsaka may trabaho yung panganay ko. Nagbibigay ng pera sa akin, kaya huwag kang papansin dyan. Basta yung mga nakikita ko lang naman ang sinasabi ko. Yung mga nakikita mo nga, pero mali-mali ka naman ang kwento. Makita mo lang na may parcel sa bahay, sasabihin mo panay na kami order sa Shopee. Isang parcel? Yung sumbong mo sandamukal? Ano pa naman yun, di ba? Sa'yo nga ang nakikita ko eh. Walang masama sa ginagawa ko. Kung hindi yun totoo, huwag kang magagalit. Kung ganyan ka kagalit, baka nga totoo. Kasi hindi ka naman magiging defensive, di ba? Alam mo, ang tanda mo na wala ka pa ring utak. Bastos ka talaga! Bastos ka rin naman, ah. Huwag mong asahan na gagalangin kita. Matuto ka magbago para maayos tayo. Ikaw ang magbago! Ikaw, malapit ka na nga mamatay, hindi ka pa nagpapakabait. Gusto mo yata maalala ng mga tao yung kasamaan mo lang eh. Grabing ugali yan. Aayawan ng mga tao. Sunod-sunod ang naging sagutan nilang dalawa dahil wala sa kanila ang nais na magpaawat. Hindi rin naman magpapatalo si Ivy. Ayaw niyang pagbigyan ang biyenan. Habang si Iska naman, gusto niya siya ang mananalo dahil siya nga ang mas matanda. Ilang araw na hindi ulit nagkikibuan ang dalawa. Hanggang sa isang araw, walang pasok si Ann. Kausap niya noon ang papa niya at nung pinatay na ang tawag, sinabi niya sa ina kung ano ang naging usapan nila. Sinugod daw sa ospital si Lola. Sobrang sama daw kasi ng loob sa'yo. Sa akin lang sinabi ni Papa kasi baka mag-away na naman daw kayo. Aawayin mo na naman daw siya. Para namang lumalabas niya na ako may kasalanan. Yun nga raw ang sumbong ni Lola. Sinugod mo raw siya, inaway mo, pinagmumura mo, tapos lahat na lang daw ng masasakit na salita pinagsasabi mo na sa kanya. Kaya ayun, sobrang sama nga raw ng loob, isinugod sa ospital. Nanghihingi nga ng pera kay Papa nagpapaawa. Diba, andyan naman si Lola, hindi naman siya na ospital. Nakita ko pa nga siyang tumaya ng weteng. Ay nako, para namang hindi mo alam kung anong ugali ng lola mo. Nagsumbong na inaway ko. Tama naman siyang inaway ko siya. Dahil panay siya sumbong sa papa mo
Pero yung minura ko siya, aba, baka mahimatay siya kapag nabigyan ko siya ng malutong na mura. Kinausap ko nga yun si Lola. Kasi pinahiya niya ako nun eh. Sabi ko wag naman ganun. Nakita niya kasi ako kasama ko yung apo ni Manong Boy. Di ba nga kaedaran ko yun, kababata? Ayun, kumustahan kami kasi kahit nasa iisang bayan kami, hindi naman kami nagkakasalubong. Ang sabi ba naman sa akin ni Lola, wag kong sayangin ang buhay ko sa lalaki na yun. Sabi ko, hindi ko naman kako-boyfriend yun. Hindi ba pwede makipag-usap sa lalaki? Lagi na lang ba may mali siya? Tapos, sinumbong niya ako kay Papa. Nakikipaglandian daw ako dun sa tindahan. Tapos ang kalandian ko pa daw, adik. Pinagalitan ako ni Papa. Sabi niya baka walang patunguhan ang buhay ko. Oh, hindi mo ata yan sinabi sa akin ah. Paano ko nga po sasabihin? Galit na galit ka nung nakaraan. Sinugod mo pa nun si Lola, di ba? Kapag nagsabi ako, dagdag pa yun sa pag-aawayan ninyo. Kapal na mukha nun para magsabi ng ganun. Kakaiba, ma. Matanda kasi siya kaya nakakatakot sagutin eh. Parang asama ako naman kapag yung lola ko sinagot ko. Kapag ganyan, sabihin mo sa akin. Wala akong pakialam kahit na mag-away pa kaming dalawa. Si Papa ang kausapin mo, ma. Hindi yung wala siyang ibang ginawa kundi ang maniwala sa mama niya. Wala naman sanang masama kung yung isinusumbong sa kanya totoo. Kaso, mas naniniwala pa siya doon kaysa sa sinasabi natin sa kanya. Sumasama talaga ang loob ko sa kanya, ma. Pauwi na siya March, diba? Hindi ako excited. Feeling ko mas malala pa yan si Lola kapag nandito si Papa. Malala talaga. Sahod na naman palad yan sa paghingi ng pera. Magsusumbong siyang aping-api siya. Yung Papa mo naman utu-uto. Malamang awang-awa sa nanay niya. Tanga-tanga eh. Tayo ang pamilya. Tapos tayo yung ginaganito niya. Nako, siya. Aalis muna ako. Mag-grocery pa ako eh. Dito ka lang pa sa bahay? Dito lang ako. Matutulog ako, ma. Akala ni Ivy magiging normal lang ang araw na yon. Dahil hindi niya nasalubong ang biyenan niya hanggang sa makauwi siya. Noong kinagabihan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa asawa niya kung bakit daw marumi ang bahay nila. Hindi ba raw tinuturuan ang mga anak nila na maglinis? Galing daw sa bahay nila si Iska. Nakita na napakakalat ng bahay nila. Nagiging bastos na nga rin daw ang mga anak nila dahil baka naririnig na ganun lang sagot-sagutin ni Ivy ang kanyang biyenan. Hindi na naman pinalampas ni Ivy ang mga yon, kaya sinugod na naman niya ang biyenan. Hindi ka ba napapagod na sugod ka ng sugod sa bahay? Abay, wala kang ibang ginawa kundi ang magalit sa akin. Hanggat hindi ka napapagod magsumbong sa asawa ko, hindi ako mapapagod na awayin ka. Oh, ano na namang sinumbong mo kay Noel, ha? Inano ka ba ng mga anak ko? Ay bakit hindi mo itanong doon sa bunso mo? Ang sabi ko sa kanya, maglinis siya ng bahay. Ang sagot ba naman sa akin eh, wag na raw ako magpunta ron. Talaga ba? Ayan ba talaga sinabi ng anak ko? Tinanong ko siya. Ang sabi mo sa kanya, maglinis siya ng bahay namin, total mukha naman sila mga katulong. Di ba? O ano sabi ng anak ko? Huwag ka nalang pumunta sa bahay kung pupunahin mo lahat. Kasi kalilinis lang naman niya eh. Yan ba ang ugali ng matinong matanda? Sasabihan mo mukhang katulong mga anak ko? Malinis ang bahay namin. Mas malinis pa sa pagkatao mo. Kita mo na? Sa'yo talaga nagmana ang mga anak mo. Ay, oo. Proud ako na sa akin sila magmamana. Kasi hindi sila nagpapaapi. Hindi uso yung parang sa mga telenovela na pinapanood mo. Ano, papayag akong aapihin ang biyenan kung walang kwenta? Ganon din mga anak ko. Hindi papaapi sa lola nilang toxic. Hindi ako toxic! Ikaw ang toxic! Ay, nahiya naman sa'yo, no? Demonyita ka! Ikaw ang reyna namin. Mas mataas sa level ka ng demonyita. Alam mo, yung mga ganyang klase ng tao, yan yung mapupunta sa dagat ng apoy. Aba, okay lang. Magsiswimming na lang ako sa dagat ng apoy. Tapos, ikaw andoon, nakakandong kay Lucifer. Ang bastos talaga ng bibig mo! Ikaw naman mabaho ang bibig mo. Nabulok na yan siguro. Panay ka kasi sumbong no? Totoo lang naman ang mga isinusumbong ko Ikaw lang ang panay daldal.
Walang totoo sa mga sumbong mo. Lagi na lang may dagdag. Sige, uunahan na lang siguro kita na magsumbong sa asawa ko, no? Oo, sige. Sasabihin ko na lang pala sa kanya na kaya ka nang hihingi ng pera sa kanya. Kasi yung apo mo na adik, andyan sa poder mo. Hoy! Hindi adik ang apo ko! Munti ka na nga yung matukhang, di ba? Hindi pa ba siya adik? Tsaka ako na bahala. Magsusumbong na lang ako sa asawa ko para naman hindi ka na niya mabigyan ng pera. Sige, gusto pala ng pasamaan ng ugali, ha? Game na game ako dyan. Walang iyakan to, ha? Walang pikunan. Sinimulan na rin ni Ivy ang sinabi niya. Nagsumbong siya sa asawa niya na kaya nang hihingi ng pera ang nanay nito ay dahil may binubuhay siyang adik sa bahay nila. Dahil doon, nabawasan ang pera na pinapadala ni Noel sa ina. Inutusan niya rin ang asawa na siya na lang ang bibili ng grocery at gamot para hindi na magalaw at magamit sa maling paraan ang pera. Dahil doon, si Iska naman ang sumugod sa bahay nila at galit na galit sa kanya. Papansin ka rin talaga no? Gusto mo kasi, sa'yo lang napupunta lahat ng pera. Mukha kang pera! Proud din naman ako na mukha akong pera, no? Tsaka, pera naman yun ang asawa ko. Dapat alam ko rin kung saan napupunta yung pinaghihirapan niya. Kasi naman, kung ibibigay mo lang sa isang adik, lugi naman yung nasa ibang bansa, di ba? Tapos, dito, yung mga anak namin, tinitipid din namin. Hindi maluluho. Tapos, ibibigay niya yung pera sa may bisyo. Konting hiya naman dyan, ha? Ikaw ang mahiya! Dahil bastos ka! Sumbongera! O ngayon na ginagawa yung gawain mo, magagalit ka? Di ba ang sabi ko, huwag ka mapipikon? Palagi mo ba naman kasi akong iniinis eh? Alam mo na nga na demonyita ang manugang mo. Sige! Makakabawi rin ako! Sasabihin ko sa asawa mo na nag-a-addict na yung bunso mo! Talaga ba? Alam ng asawa kong hindi yun gagawin ng anak namin. Huwag ka dyan. Kausap niya palagi ang mga anak niya. Okay lang. Marami pa naman akong pwedeng isumbong sa kanya eh. Wala kang kwentang tao! Pareho lang tayo, no? Nakakita ka lang talaga ng katapat mo. Hindi mo naman pala kaya. Matapang ka lang dahil matanda ka. Ilang araw pa ang lumipas. Wala silang ibang ginawang dalawa kundi bantayan ang buhay ng isa't isa. Kapag may isusumbong si Iska, magsusumbong din naman si Ivy. Kapag may sumbong siya, sinasabi niya rin sa mga anak niya. Para rin sila ay sasang-ayon sa ina. Para mas sila ang paniwalaan ng kanilang ama. Dahil doon, laging nagtatalo sina Ivy at Iska. Parehas sila ng ugali, kaya walang nananalo sa kanila. Tumigil lang si Iska noong nasa ospital sila. Natapilo kasi siya noong bababa siya ng bahay nila, pero iba ang nakarating kay Noel. Alam mo na ba yung sinabi niya kay Papa? Hindi pa. Hindi pa ako kinakausap ng Papa mo eh. Nagsumbong siya na kaya siya napilayan dahil tinulak mo. Nagtatanong sa akin si Papa kung nasaan ako, kung nakita ko raw ba. Sabi ko hindi ka naman lumabas ng bahay kasi nagpalinis tayo ng kuko dito. Tsaka hindi naman kahapon natapilok si Lola, kanina lang. Hindi naman malala, pero ang sumbong ni Lola, baka hindi na raw siya makalakad. Grabe naman. Nagpapaawa na naman siya. Sa bagay, kwento niya yan eh. Kawawa talaga siya dyan. Nag-chat nga ako kay Tupe eh. Nagtatanong ako kung kumusta na si Lola. Okay naman daw. Natapilok daw talaga, pero nakakalakad na raw. Umuwi na nga ata siya ngayon. Andyan na. Pero ang kwento niya kay Papa, baka raw 1 week sila doon. Nag-send ako ng screenshot kay Papa ng usapan namin ni Tupe. Kaya pala last na message niya sa akin kung may cash pa ako rito. Hindi pa siya nag-seen. Akala ko kung anong sasabihin niya eh. Baka bibigyan niya ng pera yung sinungaling niyang nanay. Grabe naman talaga pala si Lola, no? Talagang yung mga sumbong niya may paninira ng ibang tao. Tapos, puro lang kasinungalingan. Bakit kaya hindi pa rin siya nagbabago? Mahihirapan talaga magbago yung mga tao na ganun. Para kasing feeling nila, yun na lang din ang makakapitan nila. May naniniwala kasi sa kanila eh. Kaya akala nila habang buhay nilang magagawa yon.
Ang mali kasi dyan, yung papa mo. Kahit na ilang beses na siyang niloko ng mama niya, o ayun, nagpapauto pa rin siya. Okay lang sa kanyang siraan ang pamilya niya. May isa pa pala akong kinaiinisan. Kasi nung nakaraan, nalaman kong sinusumbong ni Lola kay Tita Mariel itong si Bunso. Nakita niya raw na naninigarilyo. Tapos wala ka nun dito. Nagpunta si Tito Vince, pinagalitan si Bunso. Bakit daw nagbibisyo na ganon? Na bata pa. Sabi ko hindi yun totoo. Bawal nga sa usok si Bunso tapos maninigarilyo pa siya. Hindi lang pala kay Papa nagsusumbong ng mali si Lola Pati pala sa iba natin mga kamag-anak. Kaya pala ganon mag-chat sa akin si Mikay. Naiinis sa akin. May sinumbong pala si Lola sa kanya. Tungkol doon sa ex niya na nilalandi ko raw. Nakasabay ko lang naman yan sa jeep. Ni hindi ko nga nakausap. Grabe na talaga ugali ng matanda na yun Lahat na lang ng klase ng paninira ginagawa na niya. Salip na gagalangin siya ng mga apo niya. Wala. Ganyan ang ginagawa niya Kaya si Uneng, gets ko na galit kay Lola. Isumbong ba naman na bakla daw siya? Ayun, binugbog ng tatay niya si Uneng. Yun pala, nakita lang siya ni Lola na kasama yung tropa niya na nagbabasketball. Sinumbong na agad na nakikipagharutan daw siya. Kaya hindi ako magtataka kung darating ang araw na wala na talagang gagalang sa kanya. Yan din ang sabi ni Auntie Badet. Kasi nagsumbong niya noon kay Papa mo na itong araw si Auntie Badet, inimbitahan siya sa binyagan. Tapos ginawa lang daw siyang tagahugas ng pinggan. Kinawawa daw siya dun Itong Papa mo nagalit na agad. Inaway si Auntie Badet. Ang paliwanag sa akin, hindi naman daw kinawawa yan doon. Ni hindi nga raw tumatayo sa kinaupuan niya. Ang gusto pa nga, mag-serve ng pagkain sa kanya. Kaya yung mga apo niya ang inuutusan. Ang malala pa, nagbalot pa ng pagkain kahit hindi pa nakakain yung iba. Ang nangyari ayun, naubusan ng pagkain yung ibang mga bisita na parating pa lang. Alam mo ma, dapat makahanap yan si Lola ng katapat niya Yun bang kada magsusumbong siya ng mali, may parusa na mangyayari sa kanya? Ay, ewan ko ba. Sana nga maparusahan na siya Para naman magbago siya kahit na papano. Pero hindi ko sigurado kung magbabago pa ba yan. Ilang araw pa ulit ang lumipas, panay pa rin ang sumbong ni Iska ng kung ano-ano. Minsan pa, nagugulat na lang si Ivy dahil hindi niya alam kung paano nakaimbento ng ganong sumbong ang biyenan. Iniisip niya na lang na tinuturuan din yon ng iba nilang kamag-anak na naghihintay rin ng bigay ng asawa niya. Isang gabi, magkausap ang mag-asawa patungkol sa negosyo na gusto nilang simulan. Paghahanda na yon para sa pag-uwi ni Noel. Bale, i-order ko na to Para kapag dating mo, makikita mo na ang itsura nito. Mga 1 month pa kasi bago dumating Tapos December ngayon, ang daming holiday niyan. Para kung January katapusan ang dating nila. Mga March, nandito ka na. Pwede na natin ito set up. Oo nga pala, hindi na kami maghahanda ng Pasko Sa bagong taon na lang, si Ann kasi sasagada raw sila ng mga kaibigan niya magpapasko. Itong dalawa, sa bahay sa Pangasinan magpupunta. Ako lang may iwan dito sa bahay para magbigay doon sa mga inaanak mo. Bale ipapaabot ko na lang yung mga angpaw kay mama mo? Sige, ibibigay ko talaga to Bahala ka kung hindi niya maibibigay sa mga inaanak mo. Kahit na nag-aalangan si Ivy, ginawa niya pa rin ang sinabi ng kanyang asawa. Uuwi na lang din siya ng Pangasinan para makasama ang mga magulang niya. Ayaw niya rin namang si Iska ang kasama nila sa Pasko. Dahil sa halip na maging masaya siya, baka masira lang ang araw niya. Baka hindi nila patawarin ang araw ng Pasko ay magtalo pa silang dalawa. Ay, sandali. Kukuhanan ko ng video. Ipapadala ko kay Noel na inabot ko talaga sa'yo itong mga ibibigay niya sa inaanak niya. May mga pangalan naman na yan Kilala niyo naman yan. Kasi mga apo niyo lang din naman yan. Yung iba, papadalhan na lang sa GCash. Bakit kailangan mo pang videohan? Para namang itatakas ko tong pera na ito. Wala akong tiwala sa'yo. Kung wala ka naman palang tiwala sa akin, bakit hindi ikaw ang maghawak nito? Uuwi nga ako ng Pangasinan, di ba? Ikaw nga raw ang magbibigay niyan, sabi ni Noel.
Kumuha lang ako ng video dahil baka isumbong mo sa asawa ko na wala akong binigay sa'yo. Ipapasa ko to sa kanya. O ayan, tig 500 laman yan ha. Ayan, nakita dito sa video. Kapag yan nabawasan o kaya walang nakarating sa mga inaanak niya, ikaw na may kasalanan yan. Nasaan yung pera ko? Anong pera mo? Yung sinabi ni Noel na pamasko ko. Hindi pa ba yan? Di ba nagbigay na ako ng nakaraan na 3K? Ha? 3K lang? O anong bang gusto mo? Ang laki na ng 3K no? Puro ka dyan reklamo. Ano? Yung anak mo andoon sa malayo ngayong Pasko? Ganun mo lang hahayaan yon? Alam na ba ng tatay niya yon? Baka naman umuwi yun ng buntis. Wala ka nang pakialam doon, okay? Kung anong gustong gawin ng anak ko, matanda na siya. Sarili mong asikasuhin mo. Magbabagong taon na. Magbago ka naman na. Hindi yung ganyan pa rin kagaspang niyang pag-uugali mo. Taon-taon nagbabago at nadadagdagan yung edad mo. Pero ikaw, pasama pa rin ang pasama ang ugali. Umalis sina Ivy kasama ang dalawa niyang anak. Nung Pasko mismo, gabi, tumawag sa kanya ang asawa niya at nagtatanong kung bakit hindi niya ibinigay ang pamasko sa mga inaanak niya. Ibinigay ko na yung kay mama. May video ako rito oh. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Ayaw mo kasi maniwala sa akin na hindi niya yun bibibigay. Nagsumbong din daw si Iska na sinagot-sagot daw at nilait siya ni Ivy. Palamunin lang daw siya at walang ibang ginawa kundi ang umasa sa bigay ni Noel. Binawi niya rin daw yung 3,000 na pamasko ni Noel. Sinabi raw sa kanya na wag na siyang magpasko dahil masama naman daw ang ugali niya. Umiiyak daw si Iska habang nagsusumbong siya. Wala na raw siyang balak magsabi dahil baka awayin na naman siya ni Ivy at sabihan na naman siyang sumbongera. Nag-away na naman ang mag-asawa. Paskong Pasko, silang dalawa ang nagtatalo. Kaya sa inis ni Ivy, tinawagan niya ang anak niya. Mahina signal dito ma, bakit? Nakita mo yung chat ko? Naiinis ako sa lola mo. Yung pera na para sa mga inaanak ng papa mo, hindi niya ibinigay. Sinabi niya ba naman na hindi ko ibinigay sa kanya? Tapos inaway ko raw siya. Kinuha ko pa raw yung pera na bigay ng papa mo. Eh kung hindi ba naman? Ay, buwiset. Ma, Pasko ngayon. Huwag ka na magpaka-stress dyan. Wala naman tayong magagawa eh. Ganyan na ang ugali ni Lola. Ano, hahayaan ko lang siya? Ganun ba? Makakakita rin po yan ang katapat niya. Wait ka lang. Sa susunod niyan, uuurin na yung bibig niya dahil puro sa sumbong ng mali. Ay, sana nga. Gusto kong makita na bubulok yung bibig ng matanda na yon para makaganti man lang ako sa kanya. Wala talaga siyang alam gawin eh, kundi sirain ang araw ko. Ang layo ko na nga sa kanya, ganyan pa rin siya sa akin. Tingnan mo, may bago na naman tong isusumbong sa papa mo sa New Year. Magpapaawa na naman yan. Sana masabugan ng paputok ang bibig nun eh. Salpakan ko kaya ng pikulong bibig niya. Ewan ko kung makapagsumbong pa yon. Sige na ma. Hinga talaga signal dito eh. Kita na lang tayo sa 29. Uuwi na rin naman kami niyan. Dito ka na bumaba na lola mo ah. Tapos sabay-sabay na tayo umuwi. Sige na, enjoy ka dyan. Ingat ka palagi. Katulad nga ng inaasahan ni Ivy, nung sumapit na ang bagong taon, may narinig na naman siyang sumbong mula kay Iska. Hindi raw siya binati ng mga apo niya. Ayaw rin daw siyang kausapin ni Ivy. Pinipilit niya naman daw na magkaroon sila ng maayos na relasyong dalawa. Pero tanging si Ivy ang nagiging masama sa kanya. Kahit daw handa ay ayaw siyang bigyan. Pinagsaraduhan din daw siya ng pinto. Kung ano-anong sumbong na hindi lang kay Noel sinabi, kundi halos sa buong ang kanila. Ano ba naman to si Lola? Nag-send ba naman ng sumbong niya dito sa GC? Para namang inapin natin siya. Unang araw pa lang ng taon ah. Hindi ba to nagpapahinga? Gusto niya ba na palagi mangiinis sa atin? Gusto pa naman na sana ng good vibes ngayong taon na to. Kaso sa nalubong natin na bad trip tayo, hindi mo lang pinagpabukas eh. Ganyan yan palagi, taon-taon na lang. Alam ko na yan, ganyan din naman yung ginawa niya last year, di ba? Nagsumbong sa papa mo na hindi natin siya binati, na masama ang loob niya sa atin at lalo na sa inyo dahil mga bastos kayo.
Ayan, nagsumbong din pala kay tita. Sabi pa niya, inaaway natin siya ngayon. Hindi pa nga tayo lumalabas ng bahay. Ay, ewan ko ba, hindi lang siya buong taon ganyan. Buong buhay na niya. Nagbigay siya ng stress. Ang sarap ng kain ko na salad ko nakakainis. Hindi nila kinikibo si Iska. Iniisip nila na baka sa ganong paraan ay tumigil na ito sa paninira sa kanila. Pero hindi. Lumalala pa. Sinasabi niya sa iba pa nilang kamag-anak na iniirapan siya palagi ni Ann, kahit na ang totoo ay hindi naman sila nagkakasalubong na dalawa. Hanggang sa dumating ang isang araw na tila ba nanunuyo ang labi ni Iska. Nakita yon ni Ivy nung nagkasalubong sila sa tindahan. Mukha yatang nanunuyo at nagsusugat na yung labi mo dahil pagod na yan magsalita ng mga kasinungalingan. Hindi mo ba naman pinagpapapahinga Panay ka ba naman sumbong? Nakita mo na? Ayan! Ganyang kakasama sa akin! Isusumbong na naman niya yan, Sasabihin niya, pinagtatawanan ko yung sakit niyang yan, kahit na hindi naman totoo. Mabuti sana kung ikaw ang nahihirapan at nasasaktan di ba? Ang hapdi-hapdi na nga ng labi ko! Yan, sumbong pa more. Ilang linggo lang ang lumipas, nabalitaan ni Ivy na may maliliit na uod na lumalabas mula sa mga sugat sa labi ni Iska. Nalaman niya yon sa isa nilang kapitbahay. Nakita raw kasi nito ang maliliit na uod. Agad na kumalat ang balita na yon. Ang akala ni Iska, ang manugang niya ang nagpakalat nun. Isinumbong niya agad kay Noel na nagpapakalat ng maling chismis si Ivy. Kaya nagpunta si Ivy sa bahay ng biyenan. Ano yung sinasabi mong ako ang nagpapakalat na inuuod yung bibig mo? Ano namang alam ko dyan? Huli ko na nga rin niya nalaman Hindi nga ako naniwala nung sinabi sa akin. Tapos ang sumbong mo kay Noel, ako yung nagsabi sa buong mundo? Grabe ka na ni hindi nga kita pinakikialaman sa buhay mo Wala nga kaming balita sa'yo. Ayun na nga Wala na nga kayong balita tungkol sa akin, pero nagpapakalat pa kayo ng mga baling balita. Hindi nga kami yun. Huwag kang magsumbong ko kani-kanino. Dahil una sa lahat, kung ano man ang nangyayaring yan sa'yo, kagagawan mo yan. Buti nga sa'yo. Ang sumbongera mo kasi. Ayan, inuod na ang labi mo. Bulok naman kasi ang ugali mo. Hindi ka na talaga naaawa sa akin no? Maawa man ako sa'yo o hindi, iisa lang naman ang mangyayari, di ba? Isusumbong mo pa rin sa asawa ko na minamaltrato kita. Di totohanin na lang natin masama ako. Total, naikwento mo naman na sa kanila na wala akong kwentang manugang. Umalis ka na nga dito! Hala. Oo nga, may lumalabas sa uod sa labi mo. Hala, Kadiri. Bakit naman ganyan yan? Hindi yan uod! Namumuti lang talaga yan! Hindi uod pero gumagalaw nga. Ayan yak! Ay! Buhay ka pa, inuud ka na. Ayan nahulog na iyo. Inis na inis si Iska sa kaartehan ng manugang, kaya pinagtulakan niya ito palabas ng bahay niya. Nakarating naman agad kay Noel ang nangyari. Sinabi ni Iska na pinandidirihan daw siya ni Ivy kahit na hindi naman totoo na may uod na lumalabas sa bibig niya. Kaya sinabi ni Ivy na totoo naman na may uod na lumalabas sa bibig ni Iska. Pag-uwi raw ni Noel, siya mismo ang makakakita nito. Ilang buwan pa ang lumipas hanggang sa nakauwi na nga si Noel. Mas malala na ang sugat sa labi ni Iska. Mas marami na ang uod na lumalabas doon. Sinasabi niya na kumikirot yon at masakit. Minsan nga, hirap pa siyang maibuka ang bibig niya. Pinatingin na yon sa doktor pero wala namang makitang lunas. Binibigyan lang siya ng gamot na pamahid. Yung labi ni Lola, grabe na raw. Parang paubos na. Ayan pinadala niya yung picture kay tita. Nagsusumbong na nandito na raw si Papa pero pinapabayaan daw siya. Dahil ayaw mo siyang ipagamot. Nangihinayang ka raw kasi sa pera
hindi mo naman daw yung pera? Ah, ako pa talaga? Sino bang sumama sa kanya nakaraan sa ospital? Di ba ako naman? Ayan, kaya hindi gumagaling yung sakit niya. Panay ba naman siya sumbong? Sinisiraan niya talaga ako Ang kapal naman ng pagmumukha niya. Hindi ko naman siya inaano. Paubos na yung labi niya Kinikilabutan ako pag nakikita ko. Sa picture pa lang na to. Naku, paano pa kaya sa personal no? Sobrang sakit siguro nito. Ay, ewan ko ba? Parang hindi ko matiis to kinikilabutan naman ako. Mas grabe yan sa personal. Makikita mo yung uod talagang parang kinakain yung laman niya. Ako pa nga yung naglinis nun dahil takot ang mga tao dun sa bahay niya. Tapos ako pang sisiraan niya. Kahit nga diri ako nung isa-isahin ko pang alisin yung mga uod na yun para lagyan ng gamot yung sugat niya. Grabe naman pala si Lola talaga. Parang namang ang laki ng problema niya sa'yo. Ewan ko ba dyan? Kapag ako atang sinusumbong niya, marami ang kumakausap sa kanya Hindi na lang siya magpasalamat sa akin na kahit demonyita ako, may pakialam pa rin ako sa kanya. Kung hindi naman dahil sa akin, hindi malalagyan ng gamot at malilinisan yung sugat niya, Ang hirap na raw siya magsalita ngayon. Oo, nakadikit kasi yung labi niya. Kapag matagal siyang hindi nagsasalita, ayun, nakatikom ba? Parang natutuyo yung dulo ng labi niya Tapos ayun, magdidikit. Kapag nagsalita siya, hihiwala yun, so masakit. O parang parang binabalatan mo yung sugat mong katutuyo lang. Hindi ko alam bakit hindi nawawala yung uod Walang langaw dun sa kwarto niya Naka-aircon pa siya dun. Ang baho nito. Sobra. Yung papa mo nga hindi matagalan dun Amoy sugat talaga. Lalo na kwarto niya. Parang nabubulok na laman. Ganun kabaho. Kaya nga walang mga anak o apo niya ang gusto maglinis ng sugat niya. Hindi niya naman kaya, nahihirapan daw siya. O ako lang talaga gumawa nun para sa kanya. Tapos sinisiraan at sinusumbong ka pa rin Ayaw na sanang tulungan ni Ivy ang biyenan. Pero kahit na masama ang ugali niya, hindi niya pa rin ito matiis. Siya ang naglilinis ng sugat at naglalagay ng gamot. Kinakamay niya talaga yun. Parang ang nasanay na siya sa amoy ni Iska. Pati na rin sa mga maliliit na uod na nahahawakan niya. Huwag ka kasi munang hihiga. Alam mo naman nakakalagay lang ng gamot, diba? Di wala din yan. Baka matapon lang yan. Paano daw ba gagaling kasi ang sugat nyo? Inaantok na nga ako! Mamaya ka na nga matulog. Inaantok na nga ako Ayaw mo ba akong patulugin? Hindi ko sinabing ayaw kitang patulugin Ilang minuto lang naman tuyo na yung gamot Gusto mo gumaling pero pabebe ka dyan. Hindi ka naman bata. Kung sana ikaw ang inaantok. Inaantok din ako, huwag ka magulo dyan Inaasikaso lang kita. Nakakaya naman kasi sa'yo, di ba? Walang gusto mag-alaga sa'yo. Ang sama ba naman kasi na ugali mo Kahit ikaw, masama ang ugali. Okay lang. Kaya nga ako manugang mo para may katapat ka naman. Kawawa naman kasi kapag mabait, tapos ikaw ang biyenan. Magiging sumpa ka sa buhay niya. At least, ako na ang sumpa sa buhay mo. Masamang ugali, laban sa masamang ugali. Kahit na tinulungan na ni Ivy ang kanyang biyenan, nakapagsumbong pa ito kay Noel. Sinabi ni Iska na pinagsasalitaan daw siya ng masama ni Ivy. Sa mensahe lang naman niya ito pinadala. Sinabi niyang sinasaktan siya ni Ivy. Hindi naman daw talaga inaayos ang paglilinis ng sugat niya, kaya raw yun inuuod. Kaya kinausap ni Noel ang asawa at sinabi yun. Ang tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa mama mo? Matagal na tayo mag-asawa. Baka gusto mong doon ka na lang tumira sa kanya. Sige, iwan mo na kami dito ng mga anak mo. Siya naman ang lagi mo pinaniniwalaan, di ba? Para namang hindi mo kilala. Masakit talaga ako magsalita. Ganito talaga ang boses ko. Kapag may gusto akong sabihin, talagang sinasabi ko. Alam mo yan. Kaya kahit nabiyanan ko yon, aba, kung may hindi naman siya magandang ginawa sa akin, sasabihin ko talaga. Sige, ganun pala tingin niya sa akin Minamasama niya yung pagtulong ko sa kanya. Okay,
Sige, hindi ko nalilinisan yung sugat niya. Bahala na siya sa buhay niya. Maghanap kayo ng mag-aalaga sa kanya. Tutal ayaw niya sa akin. Mas lalo namang ayoko sa kanya. Kahit na kailan, hindi ko lalapitan yung matanda na yun. Andito ka naman eh. Makikita mo naman na lahat. Kung tanga ka pa rin at naniniwala sa sinasabi ng mama mo, edi sige. Siya na lang ang kampihan mo. Naging matigas si Ivy. Hindi niya talaga tinulungan ng kanyang biyenan. Dahil tutulong siya o hindi ay may nasasabi ito sa kanya. Para makita rin ng mga tao sa paligid niya kung anong klaseng tao si Iska. Na hindi dahil matanda siya, dapat lahat ng sinasabi niya ay totoo na. Kumuha na lang sila ng mag-aalaga kay Iska. Pero lahat yon ay hindi nagtatagal. Yung iba tinatanggal dahil sa sumbong ni Iska. Yung iba naman kusang umaalis. Halos 10 tao na ang nakuha nila, walang tumatagal. Hanggang sa hindi na talaga sila makakita ng tao na mag-aalaga kay Iska. Sinusubukan nila sa mga kamag-anak nila, pero ganun pa rin. Ano? Nakita mo na kung ano ugali ng mama mo? Hindi tatagalan ng kahit na sino kamag-anak nyo, no? Mabait na yun si Arlene kaso tinanggal at pinaalis mo dahil sa sumbong ng mama mo na hindi inaayos yung pag-aalaga sa kanya. Alam mo, kung kakampihan mo lagi ang mama mo sa mga kasinungalingan niyang ganyan, lalo lang niyang lalala. Parang may sapak na yan sa utak eh. Inaalagaan na, tinutulungan na, magsusumbong pa ng mali. Aba, deserve niya talagang uurin ang bibig. May nangyayari na nga na masama sa kanya. Hindi pa rin siya nagbabago. Grabe naman pag-uugali yan. Nananawa na rin maging si Noel. Hindi na niya alam kung paano pa niya tutulungan ang ina. Ang dami kasing sinusumbong nito sa kanya, kung ano-anong bagay na lang, kahit na hindi naman totoo. Minsan pa nga, sinumbong niya si Ivy na may masamang sinasabi sa kanya, samantalang nakita ni Noel ang asawa na hindi lumalabas ng kwarto. Maghapon lang tulog. Dahil doon, mas nalinawan si Noel na hindi nga dapat lahat ng sinasabi ng nanay niya ay paniniwalaan niya. Humingi siya ng tawad sa kanyang asawa. Okay na yon. Basta hayaan mo na muna ang mama mo. Saka mo na tulungan kapag na-realize niya ang mali niya. Yun kung marirealize nga niya ha. Alam mo naman yun, pero bahala na siya sa buhay niya. Siguro gagaling lang yun kapag nagbago na siya ng ugali. Pero mukhang hindi na siya gagaling eh. Kasi hindi na siya magbabago. Ilang araw na ang lumilipas, wala pa ring ibang ginagawa si Ivy sa kanyang biyenan. Hindi niya ito kinikibo. Kahit minsan, siya ang kinakausap ng mga kamag-anak nila. Alam kasi na siya lang ang kayang makaharap sa ugali ni Iska. Pero ayaw niya dahil kapag natapos na raw niyang alagaan, sisiraan lang din naman daw siya. Alam niya na magsusumbong na naman si Iska sa ang kanyang kinakawawa siya. Pero isang araw, si Iska na mismo ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Oh, himala. Si Lola mo ba talaga nag-chat nito sa akin? Bakit ma? Ano bang sabi niya? Nak, punta ka naman sa bahay. Tulungan mo ko. Parang sa tagal namin magkakilala, hindi naman siya nag-chat sa akin ng ganito Hindi nga ako tinatawag na anak. Demonyitang tawag niya sa akin. Nako, may kailangan yan sa'yo ma. Para namang hindi niyo alam na walang naglilinis ng sugat niya. Ikaw lang daw kaya magtiyaga sa kanya. Teka, magre-reply ako rito. Bakit mo ko kailangan? Di ba sabi mo ayaw mo na akong makita? Ayan, pwede na yan. Baka naman hawak ng apo niya ang cellphone niya, tapos gumagawa na lang sila ng paraan para makausap ka. Kahit na ang totoo, ayaw ko talaga makita ni Lola. Alam mo, naaawa ako sa Lola mo. Kaso deserve niya yon, di ba? Nakakainis kasi panay siya sumbong. Tapos ang malala pa, mali-mali naman ang sumbong niya. Ayan na, may reply na siya. Ang bilis Tulungan mo naman ako anak. Hindi ko na maibuka ang bibig ko kasi walang naglilinis ng sugat ko. Sige na, maawa ka na. Totoo kaya to?
Puntahan ko kaya, no? Ikaw ang bahala, ma. Pwede naman wag eh. Hindi yung ikaw ang takbuhan niya kapag wala na siyang choice. Total, inaaway ka naman niya palagi. Ituring mo na lang din siyang kaaway mo, di ba? Puntahan ko na lang. Kawawa naman eh. Baka magbago na to. Kapag hindi pa rin talaga, hindi na ako tutulong sa kanya kahit na anong mangyari. Huli na to. Alam mo naman ako, kahit na masama ang ugali ko maawain naman ako lalo sa matanda. Sana nga magbago na yan si Lola. Kasi alam ko mahirap magbago mga ganyan tao eh. Laging iisipin nilang sila ang tama at bilang sila ang matanda. Obligasyon mo na sila. Dami pa namang entitled na matatanda. Kahit na sinabi na ng mga anak ni Ivy na pabayaan na lang ang lola nila, nagpunta pa rin ito para maglinis ng sugat ni Iska. Kahit naman sabihin nila na silang dalawa ang madalas na magkalaban, hindi naman bato ang puso niya para iiwas ang sarili na tumulong. Pagkarating niya sa bahay ni Iska, naawa siya rito. Mas lumala ang sakit ng matanda. Mas malalaking uod na ang lumalabas. Sobrang baho na ng katawan, maging ang loob ng kwarto. Tila ba hindi kayang tagalan ni Numan kahit na may takip pa ang kanilang ilong. Kaya naman pala walang nagtatagal sa'yo dito. Nakakadiri naman na yung labi mo, kaloka ka. Hindi na nga nalinisan eh. Sandali, paliliguan na lang muna kita bago ko linisan yung sugat mo. Kahit paglilinis sa'yo, wala nang gumagawa oh. Sobrang baho mo talaga. Yung arenola mo hindi pa natapon. Ilang buwan na ba itong nakaimbak dito? Matagal na tiniis ni Ivy ang pag-aasikaso sa kanyang biyenan. Nilinisan niya pati ang buong kwarto nito. Binuksan ang bintana para sumingaw naman ang kwarto. Wala naman silang kapitbahay sa likod kaya walang magrereklamo kung may maaamoy na mabaho. O yan, try mo ibukang bibig mo. Ano, masakit? Ganyan talaga yan, dahan-dahanin mo lang. Ayan! Oo, wag mo na lang muna ipagdikit. Huwag ka muna madaldal para hindi yan magdikit. Ayos na yan. O, alis na ako ha. May gagawin pa ako sa bahay eh. O, nakikita mo naman na akong nag-aalaga sa'yo. Aba, baka naman magsumbong ka pa sa asawa ko, mahiya ka naman ma. Hindi pa nakakauwi si Ivy, nagsumbong na agad ang biyenan niya kay Noel. Nalaman na lang yon ni Ivy noong bumungad sa kanya ang salita ng asawa. Hindi naman ito galit sa kanya. Hindi sila nag-aaway. Pero sinabi ni Noel na nagsumbong sa kanya ang ina na sinigaw-sigawan daw siya ni Ivy. Sumama ang loob niya dahil ang dami nga raw sinusumbat sa kanya ni Ivy. Yang nanay mo walang pinagbago ano? Anong sinigawan ko raw siya? Ano bang gusto niya sa boses ko? Yung mainhin na manugang? O kinausap ko lang siya anong isinumbat? Kung yan lang naman pala maririnig ko pagkatapos kong magtiis na wag masuka habang pinaliliguan siya at malinisan ang kwarto niya, hindi nila sana ako tumulong. Buisit siyang matanda na yan ah. Teka, hindi ko yan pala alampasin. Gusto niya pala ng gulo ah. Sige, ngayon kami mag-aaway dalawa. Pinigilan ni Noel ang asawa pero hindi nagpatinag si Ivy. Galit na siya. Pagpasok niya sa kwarto ni Iska, nagtatype na ito sa kanyang cellphone. Mukhang may isusumbong na naman ito. Ano? Kanino ka na naman magsusumbong na may maltrato kita ha? Na inaaway kita, na sinisigawan kita. Sige, ngayon tototohanin na lang natin ang lahat. Buisit kang matanda ka? May masama na nga nangyayari sa'yo, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi mo ba ako nakikita, ha? Hindi mo ako nakikita? Walang ibang gustong tumulong sa'yo. Kahit mga kasama mo dito sa bahay, tapos ako na nagmamalasakit lang, gusto mo pang siraan sa lahat? Wala naman akong pakialam kung pangit ang tingin sa akin ng ibang tao dahil wala akong pakialam sa kanila. Hindi ko lang tanggap, ang bait ko na nga sa'yo, ganyan ka pa. Huli na to. Kahit na anong gawin mo, hindi na kita tutulungan. Kahit na uurin pa yung buo mong katawan, ang sama ng ugali mo matanda ka. Alam mo na nahihirapan na ako. Nagdaldal ka na. Ay oo talaga.
Magdadaldal ako hanggat gusto ko. Isusumbong mo rin naman ako sa asawa ko na inaaway kita Tututuhanin ko na lang. Para kahit pa paano, alam kong totoo yung sinumbong mo. Kapal lang mukha mo. Ako na nga lang nagtitiis sa'yo. Kaya ayaw ka ng mga kasama mo kasi ganyan ka. Alam mo, kaunti na lang ang nalalabi mo sa mundo. Hindi mo pa ginawa maganda yung maaalala namin tungkol sa'yo. Totoo naman na masama ka sa akin Hindi lang naman ako masama sa'yo. Lahat ng nakapaligid sa'yo masama sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi masama ka rin sa amin. Hindi naman ganyan ang mga tao sa'yo kung mabuti ka, hindi ba? Ako aaminin ko, masama ang ugali ko. Pero sa mga taong masasama lang ang ugali. Hindi mo ba pansin? Galit ako sa'yo, pero naaawa pa rin ako sa'yo. Hindi nga dapat kita tinutulungan Kasi kung tutuusin, hindi naman kita kaano-ano. Maliban sa nanay ka ng asawa ko. Wala naman akong pakialam dapat sa'yo Pero nandito ako, nagtitiis dyan sa mabaho mong sugat. Noon, nagtsatsaga lang ako sa mabaho mong ugali. Kakaiba ka rin talaga Bahala ka na sa buhay mo. Hindi na kita tutulungan, kaya ganyan na nangyayari sa'yo kasi hindi ka nagbabago. Tama lang yan sa'yo. Magdusa ka na lang. Hindi mo rin naman gustong magbago Hindi ka obligasyon ng kahit na sino. Galit na umalis si Ivy. Pinanindigan niyang hindi na siya tutulong kay Iska. Kahit kasi matapos ang pangyayari na yon, panay pa rin sumbong si Iska sa mga anak niyang wala man lang tumutulong sa kanya. Hindi na nga raw siya matulungan ni Ivy, lagi pa siyang inaaway. Wala naman na siyang pakialam dahil ayaw niyang magpapatol sa biyenan. Lalo na at magsisimula na rin ang kanilang negosyo. Nanawa na ang mga tao kay Iska. Maging ang mga anak niya ay hindi na naniniwala sa mga sumbong niya. Para bang kaunti na lang ay aabandonahin na rin siya. Kaya ang ginawa ni Iska, nagsumbong siya sa ibang tao. Nakarating pa ito sa ahensya na nangangalaga sa mga matatanda. Isinumbong niyang pinababayaan siya ng mga anak niya. Walang gustong mag-alaga sa kanya, kaya kinausap si Noel. Pero sumama si Ivy para patunayan na inaalagaan ng nanay niya pero si Iska ang walang kasiyahan. Hindi yan totoo. Ilang beses namin namasukan para mag-alaga dyan sa biyenan ko, pero ayaw niya. Laging umaalis kasi nga masama ang ugali niya. Alam nyo, hindi lahat na matanda nakakaawa. Yung ibang matanda masyadong entitled. Nakita mo na? Ganyan ka talaga sa akin? Ganyan ka kumausap ng biyenan mo? Pwede kang ipabigay dyan sa mga nangangalaga na yan. Ewan ko kung mapagtiisan ka nila. Sige, kunin nyo na yan. Kayo mag-alaga dyan. Paano ba mag-donate sa inyo? Para may panggastos kayo sa matanda na yan. Hindi ka na naawa. Kaya nga kinakausap ang anak ko. Hindi naman ikaw. Ako naman ang asawa niya. Kasal kami, kaya may karapatan din ako sa mga desisyon niya. Total, gusto mo naman yung kaawaan ka, di ba? O ayan, may mga totoong nurse na mag-aalaga sa'yo doon. Ewan ko na lang kung hindi magsumbong ka pa na minamaltrato ka nila. Hindi inaasahan ni Iska na papayag ang mga anak niyang isama siya sa bahay ng mga matatandang may sakit at tila inabandona ng pamilya nila. Ang sabi nila, pwede silang magbigay ng pera para sa gamutan ni Iska. Ayaw na sumama ng matanda pero wala na siyang nagawa nung pumirma na ang mga anak niya. Akala ata ni Lola kapag nagsumbong siya, ipapaobliga sa mga anak niya ang pag-aalaga sa kanya. Nabigla ata siyang ipinaubaya siya doon. Naglabas pa ng malaking pera para sa kanya at personal nurse niya. Ganyan yung lola mo. Tingnan mo, bukas niyan may isusumbong na naman yan sa papa mo tungkol na naman doon. Lagi na lang siyang nagpapaawa. Hindi na siya magbago. Nakakainis na siya. Buong angkan na ata natin makakarinig ng mga reklamo niya sa buhay. Isumbong na lang niya ako sa kahit na sino. Basta alam kong tama naman ang ginawa ko. Tsaka mga anak na rin naman niya ang nagdesisyon kung hindi naman ganun ang ugali niya, siguro may nagmamahal pa sa kanya. Paano? Kahit na anong alaga at malasakit mo sa kanya, sisiraan ka pa rin. Isusumbong yung mali kahit na hindi naman yun ang nangyari. Katulad nga ng inaasahan nila, nagsumbong si Iska.
Sinabi niya na masama ang ugali ng mga nurse. Sinasaktan daw siya. Kung ano-ano pang salita ang sinasabi sa kanya. Pero nung dalawin siya doon, maayos naman siya. Mabait naman ang mga nag-aalaga sa kanya. Talagang si Iska ang may problema. Kaya kahit na anong sumbong niya, wala nang handang makinig sa kanya. Kung kani-kanino na lang din siya nagpapaawa. Bilang matanda, may naawa sa kanya. Pero di nagtatagal ay nakikita rin kung ano ang tunay niyang pagkatao. Halos 1 taon siyang nanatili doon, pero hindi pa rin siya gumagaling. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na lang ng mensahe si Ivy. May chat sa akin ng lola mo. Tingnan mo, ang haba. Hindi ko pa binabasa eh. Wala akong panahon dito. Baka kunwari niya lang to. O kaya baka aawayan na naman ako o susumbatan. Kapag siya may chat, hindi ko na talaga binubuksan. Basahin mo na, ma. Baka naman humihingi na yan ng tawad sa'yo. May chat din siya sa akin eh. Ngayon lang, pero maiksi lang. Oh, sorry daw sa mga nagawa niya sa akin at sa pamilya natin. Kung lagi raw ako ang sinusumbong niya kay Papa, hindi pa ako nag-reply. Ay, pati pala kay tita oh. Nag-chat si tita. Nagsabi may chat daw sa kanya si Lola. Nagsasorry din daw. Sus! Paawa na naman siya. Bahala siya. Hindi ko to babasahin. Alam ko na yan. Sorry now, tapos masama ugali later. Baka naman nanawa na rin siya dun. Manawa talaga siya. Sana nga makakuha siya ng magandang asal dun, no? Alam ko yung iba dun, mababait talaga. Dun ako naaawa sa mga mababait, pero iniwan ng mga anak nila. Siya, deserve niyang walang mag-alaga sa kanya. Malas siya, hindi martir na kuha niyang manugang. Basahin mo na, ma. Ay, hindi. Puro lang naman to kasi sinungalingan eh. O ayan, kita ko nagsasorry siya sa akin. Hayaan mo na. Ilang araw na panay chat sa kanya si Iska pero hindi niya binabasa. Ayaw niyang makakita ng kahit na anong kadramahan mula sa kanyang biyenan. Pero ilang linggo lang ang nakalipas para bang bigla na lang niyang naisipan na dalawin si Iska. Malala pa rin ang lagay nito. Sobrang payat na niya dahil hirap na siyang makakain. Doon lang nakaramdam ng awa si Ivy. Pero ayaw niyang magpatalo sa awa, lalo na kung hindi naman din nagbabago ang biyenan niya. Hindi ka nagbabasa ng chat. Di ko binabasa, ang dami, nahihilo ko. Magsusorry na lang ako sa personal. Hindi kasi ako masyadong makapagsalita. Sorry, tapos ano? Uulit na naman? Bait-baitan ka dito para kunin ka? Totoo na to. Kasi yung ibang matatanda dito nakausap ko. Tapos, grabe, pinagdaanan nila. Nakita ko na swerte pa rin pala ako. Buti naman alam mong swerte ka pa sa mga anak mo. Kasi kung ganyan ba naman talaga ang ugali mo walang magkakagusto na tagalan ka, no? Yun na nga ang dahilan. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi sa iya ko na kayo. Pasensya na. Lalo ka na. Ikaw yung mortal kong kaaway. Oo, sumabay sa kamalditahan mo. Kaya nga humihingi na ako ng tawad. Mali na ako sa pagiging sumbongera ako. Hindi naman ako magpapaalis dito. Okay na ako rito. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inyo. Kasi tama ka nga. Kaunti na lang ang oras ko sa mundo. Bakit puro galit pa ang maiiwan ko? Hindi ko alam kung totoo yan sinasabi mo, ha? Pero bigyan mo muna kami ng oras para makapag-isip. Hindi naman pwedeng isang sorry mo lang magpapatawad na kami. May mga sugat kang nagawa sa amin simula pa nung una. Lalo na sa pamilya ko na lagi mo sinisiraan. Lagi mo sinusumbong mga kilos namin na may dagdag na kasinungalingan. Kaya nga inyo ako humihingi ng tawad. Hindi ko alam kung kailan ako magpapatawad. Ilang araw pa ang lumipas, napansin nila na walang nirereklamo si Iska. Hindi na siya nagsusumbong. Sa halip,
Nagkukwento na lang siya ng kung ano-anong nangyayari sa lugar kung nasaan siya. Sinabi niya rin na mukhang tanggap na niyang hindi nagagaling ang labi niya. Hindi raw nawawala yung mga uod, tapos mas lalo lang din lumalala ang mga sugat niya. Ang isa lang sa hiling niya, sa kaarawan niya ay magkasama-sama sila. Kahit na yun na lang daw ang huling beses na magkasama-sama sila. Si Ivy naman, binabantayan niya lang ang pag-uugali ng kanyang biyenan. Hindi niya kasi alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o peke lang ang pagbabago niya ng ugali. Pero pansin niyang totoo nga na natauhan na ito. Ma, paano yan? Sa birthday ni Lola, dito siya? Oo, yun na yung napag-usapan namin ng papa mo sa mga tita mo. Yun ang wish niya eh. Ma, tingin mo ba nagbago na talaga si Lola? Hindi na kasi siya nagsusumbong kung kani-kanino, hindi tulad noon. Siguro. Ewan ko, hindi ko rin alam. Napatawad mo na ba siya? Inuunti-unti ko, pero siguro napatawad ko na siya. Minsan na lang ako naiinis sa kanya kapag naalala ko lang yung ginawa niya. Pero wala na akong galit. Alam mo, na may ginawa ako, Ma. Huwag mong sasabihin kahit na kanino, ha? Oh, anong klase ba yung ginawa mo? Hindi naman siguro yan masama, ano? Masama siya. Kasi Ma, ano kasi to, ako yung dahilan kaya nagkaganon si Lola. Ha? Anong nagkaganon? Yung ugali niya? Hindi. Yung sa labi niya, pinabarang ko kasi siya eh. Ano ka ba namang bata ka? Anong pinaggagawa mo? Hoy, sino nagturo sa'yo na lumapit ka sa mambabarang ha? Alam mo bang masama yan? Paano kung ikaw ang balikan yan? Paano kung makarma ka niyan? Yun na nga. Alam ko naman na masama yung pinaggawa ko kay Lola. Kasi naman Ma, naiinis ako sa kanya eh. Kung ano-ano na lang pinagsusumbong niya kay Papa kahit na hindi naman totoo. Inis na inis kasi ako sa ugali niya. Kaya ayun, nung nakakilala ako ng mambabarang, pinabarang ko na siya. Matagal ko naman pinag-isipan eh. Kaso ganun talaga ang ugali niya. Naawa naman ako sa kanya noon. Pero kasi hindi naman siya magbabago ng ganyan kung hindi dahil nagkasakit siya, di ba? Anong gagawin dyan? Ano, gagaling pa daw ba lola mo? Tinanong ko na yung kakilala ko. Pwede pa rin naman daw. Siya na lang magtatanggal ng barang kay Lola. Kaya nga, papupuntahin ko siya dito sa birthday ni Lola. Baka kasi magtaka ka na may ibang bisita. Huwag mo na lang sasabihin sa kanila ha. Secret na lang natin tong dalawa. Naku namang bata ka. Huwag mo nang uulitin yan ha. Kahit na kanino, huwag mo yung gagawin. Masama yan. Opo Ma, sorry na. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko eh. Naiinis naman kasi talaga ako. Kahit na. Kung naiinis ka sa isang tao, awayin mo. Pero wag naman yung lalapit ka sa mambabarang. Mabuti na lang walang masamang naging balik sa'yo. Puro ka talaga kalokohang bata ka. Ang sabi naman kasi sa akin, wala naman daw yun magiging balik. Anong walang maging balik? Lagi may balik yon kapag ganyan ang gumagamit na itim na kapangyarihan. Huwag mo na yan gagawin ha. Baka sa susunod na gawin mo yan sa ibang tao, ikaw ang mapahamak. Buti hindi naisipan ng lola mo na magpa-albularyo. Kung sakali niyan, damay ka sa babalikan ng barang. Promise talaga, hindi ko na uulitin Ma. Basta wag mo ako isusumbong ha. Aayusin ko naman tong ginawa ko eh. Nakukonsensya na rin kasi ako. Bumabait na si Lola kahit na papaano. Nilihim ng mag-ina ang lahat. Noong sumapit na ang karawan ni Iska, magkakasama silang pamilya. Masaya ang matanda dahil kahit na paano, walang nag-aaway. Masaya lang ang lahat. Puro tawanan at kwentuhan. Nagkabati na rin silang dalawa ni Ivy. Ilang linggo lang ang lumipas, nalaman nilang nawala na yung mga uod na lumalabas sa sugat ni Iska. Gumagaling na rin daw ang sugat nito. Napatunayan ni Ivy na totoo nga na natanggal na ang barang nung binisita niya ang biyenan. Wow, ayos ang labi mo Ma. Kapag magaling na yan, ano na naman kayang mga lalabas dyan ha? Baka maging sumbongera ka ulit.
Alam mo, magkapareho lang pala tayo ng ugali. Nakakainis pala makakilala ng kaugali mo, ano? Oh, hindi naman ako sumbongera, ma. Hindi ka pa nagiging sumbongera. Ay, wag naman sana. Sa maldita kong to, alam ko makakahanap ako ng malupit na manugang. Naku, mahirap kaaway ang sarili. Loko ka talagang demonyita ka. No, pero paano nga po yan, ma? Kapag okay ka na, uwi ka na? Oo yata. Parang ayaw mo pa. Ang dami ko na kasing kaibigan dito. Ay, nagkaroon ka rin ng kaibigan? Parang bago yan sa pandinig ko lahat kasi nakakaaway mo. Kahit nga doon sa atin Ang tanda ko wala kang kaibigan kahit isa. Lagi ka nga raw kasi nagsusumbong. Hindi Nagbago na nga ako, diba? Ano naman ang isusumbong ko sa ginagawa nila rito? Pare-pareho lang naman kami ng ginagawa. Huwag ka masyado magbago, ma. Kinukuha agad ni Lord ang mababait. Ikaw kanina mo pa ako inaano Malamang mga matatanda kasama ko rito. Nagkakaintindihan kami. Masaya kami dito. Kapag umalis ako rito, sino na naman ang kasama ko sa bahay? Nasa kwarto lang ako niyan mag-isa. Mamimiss mo nga mga kamarites mo dito, ano? O ano sabi ba ng anak mo? Si Noel, wala naman siyang sinasabi sa akin Hindi ko pa sila nakakausap. Pero sabi naman sa akin, kahit na gumaling ako, pwede pa rin naman daw ako dito. Kung sakali, sasabihin ko na lang sa mga anak ko. Ayoko rin naman maging pabigat sa kanila sa bahay Dito na lang ako. May mga nakakasama pa akong kasing edad ko. Minsan nga mas matanda pa sa akin. Para paalala na hindi ako ang pinakamatanda sa bahay. Pero pwede ka pa naman namin makasama, no? Ngayon gusto mo na ako makasama, Miss na miss mo na siguro kung makaaway palagi. Sinabi mo pa, ma. Hindi ako sanay na wala akong sinusugod. Nakakapanibago. Parang nga minsan gusto kitang awayin. Sige, sa susunod kapag bored na ako rito, aawayin kita para susugurin mo ko. Tapos nun, iinom tayo ng tsaa. Tsa talaga? Hindi naman kami pwedeng uminom ng gin dito. Grabe naman, pati dito maglalasing pa kayo matatanda kayo, ha? Hoy, tatanda ka rin ano? Malalaman mo rin bakit mas masaya kasama ang mga kaedaran mo. Pare-pareho kayo ng kwento ng buhay. Ay, so yung mga makakasama at makakausap kong matatanda, meron ding demonyita na biyenan? Oo, tapos ikukwento nyo rin ng mga demonyita nyong manugang. Nagtawanan silang dalawa. Magaan ang lahat hanggang sa dumating na ang araw na gumaling na talaga si Iska. Hindi na nagsusugat ang labi niya, pero hindi na siya umalis kung nasaan siya. Kaya ang ginagawa na lang ng mga anak niya, nagbabayad na lang sila sa mga nag-aalaga sa kanilang ina. Mas masaya raw si Iska doon, kaya hindi na lang nila guguluhin. Minsan dinadalaw nila, minsan naman kapag may okasyon ay pinapapunta nila sa bahay nila. Ganon sila hanggang sa ngayon. Buhay pa rin si Iska, malakas pa rin siya. Hindi na siya katulad doon na walang ibang ginawa kundi ang magsumbong. Ang madalas na lang na kinukwento niya ay ang nangyayari buong araw. Kung ano ang aktibidad na ginawa nila at kung sino ang mga bago niyang naging kaibigan. Sadyang may mga tao na mahilig magsumbong. Para bang hindi rin nila kayang mabuhay nang walang sinisiraan na ibang tao. Sa bawat kilos ng iba, lagi silang may napapansing mali at agad itong ikinukwento sa kung sino mang handang makinig. Sa ganitong paraan, pakiramdam nila ay mas mataas sila, mas tama at mas may kontrol sa sitwasyon. Ngunit sa likod ng pagiging sumbongera, kadalasan ay may insekuridad at takot na hindi napapansin. Sa halip na ayusin ang sariling pagkukulang, mas pinipili nilang ilihis ang pansin sa pagkakamali ng iba.
Bilang isang biyenan, mas masakit ang epekto nito dahil nasisira ang tiwala at kapayapaan sa loob ng pamilya. Unti-unting nabubuo ang pader sa pagitan ng manugang at biyenan, hindi dahil sa malaking kasalanan, kundi dahil sa paulit-ulit na paninira at pakikialam. Hindi lahat ng sinasabi ay dapat na patulan, katulad ng hindi lahat ng sumbong ay dapat na paniwalaan. Bilang biyenan na sumbongera, paalala na ang inyong papel sa pamilya ay hindi magsimula ng gulo, kundi maging tagapangalaga ng kapayapaan sa pamilya. Tandaan na ang taong abala sa pagsira ng iba ay siya ring sumisira sa sariling lugar sa pamilya. Ang kapayapaan ay pinipili at nagsisimula ito sa pagpigil sa dila na magsumbong ng mga bagay na hindi naman dapat. Kayo ba mga apo, nakaranas na rin ba kayong isumbong sa mga bagay na hindi naman totoo? O mga sumbong na may dagdag at bawas? Ano sa tingin nyo? Tama lang din bang naparusahan ng ganon si Iska? At kung kayo rin ay may opinyon at kwento, maaari nyo yang ibahagi sa amin. Naway may magandang aral kayong natutunan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.